Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 205 at 206 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Napahinto nga etong si Jinyuk sa naging pahayag nitong batang babae para sa kanya, gayon din muli nang pinabalik sa kanyang singsing etong kanyang mga alaga na tila ba nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Ayon naman kay Yojin na malamang ay ginagawa nga daw ito ng binata upang hindi siya makaramdam ng pangamba habang nasa loob ng teritoryo ng mga kalaban. Ngunit ayon pa nga dito sa batang babae na bagamat hindi siya isang combat specialist ay siya naman ang tumatayong vice master ng kanilang guild. Kaya huwag nga raw mangamba pa para sa kanyang kaligtasan etong ating pangunahing tauhan. Hindi naman alam nitong si Jinyu kung ano ang kanyang magiging ekspresyon buhat sa buong akala nga niya ay nabuko na ang kanyang orihinal na plano. Humingi na nga lamang siya ng paumanhin sa kanyang naging aksyong isinagawa. Gayun din, itatrato na nga daw etong batang babae bilang isang normal na kasamahan, kasabay ng paglalahad ng kanyang kahilingan na nais ipagawa para dito kay Yojin na malugod nga nitong agarang tinanggap buhat ng aniya kung ito ay magiging isang susi para sa kanilang tagumpay ay wala siyang anumang rason upang ito ay tanggihan. Ilang sandali pa nga ang lumipas at makikita nating inilabas nitong si Jinyuk ang tila ba pulot-pukyutan at ilang mga items na kanyang pinaghalo-halo, kasabay ng marahang pagbuhos nito sa ulong bahagi nitong naguguluhang batang babae. Dagdag pa nga na pahayag nitong binata na hanggat maaari ay huwag nga raw kumilos at aalis sa naturang pwesto etong si Yojin sapagkat ang kaniyang amoy ay tatawag ng atensyon sa partikular na nilalang. Sa mga sandalingang naguguluhan pa etong batang babae ay natigilan nga siya buhat ng kaniyang masilayan ang dalawang kakaibang nilalang mula sa kanyang likurang bahagi. Nangangamba nga ito para sa kanyang kaligtasan, subalit muling binigyang diin naman nitong si Jinyuk na huwag nga raw siyang gagalaw sa kanyang pwesto. Lumapit nga ang mga ito sa kanyang direksyon at walang ano-ano ay sinimulang lantakan ang pulot na bumabalot sa kanyang katawan. Tanda ng ito pala ang kanilang pinakapakay. Pinaliwanag naman nitong ating pangunahing tauhan na ang mga nasabing nilalang ay tinatawag na honey lizard na siyang mga alaga ng mga tribong nabibilang sa sea dragon. Doy muli namang nagtanong etong si Yojin kung bakit ang mga nasabing nilalang ang kanyang nais na lumapit sa kanila. Kung kaya't inilahad nitong binata na ang mga nasabing nilalang ang kanilang gagamiting sasakyan patungo sa sentro ng isla. Agad na nga ang mga ito ay kumilos at sinimulang gamitin bilang sasakyan ang mga naturang honey lizard, habang hindi naman maiwasan nitong si Yojin na ipahayag ang kanyang kasiyang nadarama sa pagsakay sa ganitong mga nilalang sa kabila ng naroroon sila upang isara ang isang mapanganib na gate na isang malaking banta para sa buong sangkatauhan. Ang ekspresyon nga nitong batang babae ay kapwa ay kinalugod na masilayan nitong ating pangunahing tauhan. Buhat ng ganito nga rin daw ang kanyang nadarama sa tuwing nakikisalamuha sa mga exotic na mga nilalang sa loob nitong laro na muling nagpanumbalik sa kanyang dating mga alaala sa mga panahong nakikipag-ugnayan siya sa mga nilalang na nasa middle floor kapag nakadarama ng pagod sa paglalaro ng Tower of Trials. Ngunit ang kanyang masayang pagmumuni-muni ay daglian namang pinutol nitong si Alice na naguguluhan nga sa kung ano nga raw ba ang ginagawa nitong kanyang kontraktor at ng batang babae. Kung kaya't pasimpleng inilahad nga niya dito sa babaeng vampira na kanilang kasalukuyang tinatahak na ang direksyon patungo sa sentro ng isla upang isara ang gate na naroroon. Maya-maya ay muli siyang nakatanggap ng isang tawag mula sa system at doon ipinakita sa atin itong bagyang nababahalang si Melina. Ayon pa nga dito na hindi ito ang tamang oras para magbiro, lalo na't literal na emergency ang kanilang kasalukuyang sitwasyong kinakaharap. Ito nga raw ay buhat ng ang pinakatumatayong punong ulo ng Demonic Association ay nagsimula ng kumilos. Ipinaalala nga niya ang pangalang Nietzsche na ngayon nga raw ay tinatahak na ang isla kung saan naroroon ang gate na nilikha nitong ancient being sa kanilang mundo upang siya ay hulihin kasama etong isa pang high-ranking vampire na nagngangalang Hyacinth na kapwa talagang pumukaw sa atensyon nitong si Alice na marinig. At kapwa nga raw ang mga ito ay naghahanda na ng isang ambush dito sa mismong kinaroroonan ng kanilang lokasyong tatahakin. Sumingit naman sa kanilang usapan etong si Tristan na kinamusta ang kanyang bossing na lubos namang hindi kinatuwa nitong si Melina. Ngunit do'y seryoso ngang nasambit nitong si Tristan ang isang paalala hinggil sa naturang individual na nagngangalang Nietzsche, sa kabila nang hindi man niya matukoy kung ano ang abilidad nitong tinataglay. Lalo na't batay nga raw sa kanilang nasilayan ay nagagawa nitong mapawalang bisa ang skill, mayroon ang iba.
Subalit sa halip nga na mabahala etong binata ay mas lalo lamang itong naintriga sa klase ng skill mayroon etong kanilang isinasaad na individual. Samantalang sa mismong gitnang bahagi ng Zulu Island ay masisilayan nating naroroon na nga etong vampirang si Hyacinth na bagyang namamangha sa klase ng kapangyarihang tinataglay ng ancient being upang makalika ng ganitong portal sa mundo ng mga tao. Naroroon na nga rin etong sina Nietzsche na pasimpleng nagrereklamo naman sa klase ng klimang tinataglay di umano ng nasabing isla, habang inilalahad na mas mainam na maganda na nga raw sila ng patibong na kanilang ilalatag para dito sa manlalarong si Kang Jin-hyuk. Gayon din ang kanilang mga magiging parte sa naturang plano, habang maging etong sina Melina ay kapwa nga bahagyang hindi rin makatatag sa klase ng klima na nasa kanilang kinaroroonan. Ang payag nga nitong matanda ay bahagya namang hindi sinang-ayunan nitong si Hyacinth sapagkat napakarami ng araw ang mga ulo sa hanay ng mga angkan ng vampira ang nalagas buhat sa kanilang kapabayaan at pangahamak sa nasabing individual. Kaya't aniya ay hindi niya hahayaang matulad siya sa mga ito. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang mga sandali noong papaalis na itong nasabing vampira sa headquarters ng mga naturang nilalang. Sandali nga siyang pinahinto nitong sa extension at isinaad ang paghahangad nitong isama ang nilalang na tinatawag na gatekeeper. Buhat nang hindi nga raw siya matutuwa kung maging etong si Hyacinth ay mawawala din kagaya ng mga nauna. Do'y masisilayan nga natin etong isinama niya ang nilalang na siyang di umanong alas ng kanilang leader na tinatawag ngang Cerberus na bagyang ikinatuwa nitong masilayan. Natanong nga rin itong babaeng vampira etong si Nietzsche kung nasaan na nga raw ang mga nasabing butiki na kanyang ipinadala sa direksyon nitong manlalarong si Jin-hyuk. Na ayon naman dito ay malamang araw ay kasalukuyang kinakarap na ng mga ito etong binata na bagyang magbibigay sa kanya ng pagod bago pa man tuluyang marating ang bungad nitong naturang gate. Alam nga daw niyang hindi sapat ang bilang ng mga iyon upang matalo ng tuluyan etong ating pangunahing tauhan. Subalit kanyang binigyang diin na ang mga nilalang na lumalaban para sa kanilang buhay ang siyang pinakadelikadong makaharap sa lahat. Kapwa nga sa mga oras ding iyon ay ating masisilayang huminto etong sina Jin-hyuk mula sa kanilang paglalakbay. Buhat ng nasa kanilang daraanan ang napakaraming bilang ng mga Sea Dragon. Do'y nagpakilala nga sa kanya ang tumatayong leader ng nasabing tribo bilang si Pisaktu at ipinahayag ang kanilang matagal ng pagmamatsyag sa kanila magmula pa noong tumapak sila sa isla. Wala namang interes sa nasabing nilalang etong ating pangunahing tauhan sapagkat ang mga itong araw ay ang mga klase ng mga low-level monster na napakababa ng ipinagkakaloob na EXP. Mas minabuti na nga lamang niyang magsinungaling at itinurong muli etong kanyang dakilang stalker na siya nga raw ang manlalarong si Kang Jin-hyuk. Subalit hindi naman ito bumenta sa harapan nitong si Pesaktu, buhat ng kanina pa nga raw niya sila inoobserbahan habang inilalabas ang isang punyal. Agad namang naging alisto etong si Yojin A at nagpaalala dito kay Jin-hyuk na maging handa sa labang magaganap anumang oras. Sa mga sandalingang iyon ay labis na nakadama ng pagkayamot etong ating pangunahing tauhan buhat nang naudlot ang pagtaas ng porsyento na kanyang kinakailangan upang makopya ang skill, mayroon etong si Yojin A. Subalit bagya nga siyang napahinto noong kanyang mapuna na tanging etong kanilang tumatayong hepe lamang ng tribo ang siyang lumapit sa kanila at naghanda upang lumaban. Gayon din napansin ang kakatuwang reaksyon ng mga katribo nito sa kanyang naging pagkilos. Napangiti nga etong si Pesaktu at isinaad na alam nga raw nila kung gaano kalakas etong binatang nasa kanilang harapan. At walang sino man sa kanyang mga katribo ang mabubuhay at makakaligtas pa oras na siya ay kinaharap sa isang duelo. Kung kaya't isang paraan na nga lamang daw ang maaari niyang gawing sakripisyo bilang kanilang leader at iyon ay ang ialay ang kanyang buhay kasabay ng pag-activate ng skill na sacrificial offering at ang pagkilos ngang iyon ay kinabiglang masilayan nitong dalawa habang nagsimulang lumabas ang isang panibagong nilalang mula sa dibdib nitong si Pesaktu na tinatawag ngang Sea Dragon Tribes Guardian Phantom Beast Species, Celia mga master. Samantalang sa labas na bahagi nga ng palibot ng isla ay makikita natin etong sina Yoyunwa at Lee Taemin na patuloy na nakikipaglaban kontra sa napakaraming bilang ng mga Sea Dragon habang do'y kanilang napuna na ang ilan sa mga ito ay marahang nakakatakas na mula sa depensa na kanilang unang inihanda. Ang nasabing pangyayari nga ay kapwa ay pinagbigay alam nitong isa sa mga nagmamasid sa monitor ng mga barko para dito kay Chairman Han Sang-jin na kapwa nga ninais ng ihanda ang ikalawang bahagi ng kanilang plano at nagsimulang magpa-evacuate ng mga sibilyang naninirahan malapit sa tabing dagat. Kung kaya't noong ang mga nasabing nilalang ay nakatapak na sa dalampasigan sa labas ng isla
ay ating makikitang naroroon at naghihintay sina Cassie at Judelo maging etong si Teresa na handa na ngang simulan ang pagpuksa sa lahat ng mga ito. Samantalang etong Phantom Beast na nangangalang Celia ay nagsimula ng ipadama ang lakas ng kanyang kapangyarihan at ang aura nga na inilalabas nito ay lubos na ikinabahala nitong si Yojin A. Habang ang mga Sea Dragon nga na naroroon ay agad na nagpahayag ng kanilang kahilingan para dito sa Phantom Beast na tulungan silang maangkin ng isla laban dito sa binatang nasa kanilang harapan at kapwa ito ay tuluyang paslangin. Ang pagsasakripisyo nga raw ng hepe ng kanilang tribo ang siyang tanda ng kanilang taus-pusong paghingi ng tulong. Tinanggap naman ito ng tinatawag nilang Celia at kasabay na itinuro nitong mga Sea Dragon ang direksyon nitong si Jinhyuk. Binigyang din nga nila na dapat nga daw itong kanyang mapaslang upang kanilang tuluyang mapasakamay ang isla na kanilang hinahangad. Agad nga nagsimula ng kumilos etong ibon at inactivate ang skill na Gonghas Gaze na siyang nagdulot ng takot para dito sa batang babae na mabuti na nga lamang at agad niya itong na-counter gamit ang kanyang skill na Mental Guard. Napagpasya na nga rin niyang gamitin ang skill niyang Mantra Taming laban dito sa nilalang na tinatawag na Celia at sinubukang paamuin etong nasabing halimaw. Ngunit kahit nga direkta itong tumama sa nasabing ibon, ay agad naman itong hinamak ang kanyang abilidad. Buwat ng hindi nga raw gagana laban sa kaniya ang ganong kahinang skill na lika lamang ng isang hamak na tao. Kasabay ng pag-activate nitong muli ng skill na Thunder Strike patungo sa direksyon nitong takot na batang babae. Subalit ang nasabing atake nga ay hindi rin tumama dito kay Yojin A na ikinabiglang mapag-alaman nitong Celia. Do'y pumasok na nga sa eksena etong si Jinhyuk at nawikang isang araw pasaway na puting uwak etong ibong nasa kanilang harapan. Habang kasakasama etong alaga niyang si Soft Black Crane na siyang ang kaharapin nga raw nitong ibon. Agad nga nitong hinamak ang aniya ay pipitsuging butiki na kanyang hawak-hawak na labis namang hindi kinatuwang marinig ng kanyang alaga. Nagbabala na nga lamang etong si Jinhyuk na pagsisisihan nga raw nitong uwak ang lahat ng kanyang mga binitawang kataga. Kasabay ng paglipad nitong Azure Dragon sa kalangitan at nagsimulang magbago ang kaanyo ang tinataglay patungo sa original nitong estado at agarang nagpakawala ng matalim na titig para dito sa nabiglang ibon. Galit nga nitong inulit ang pangahamak na binitawan nitong aniya ay isang mahina't hilaw lamang na Divine Beast na sa ngayon nga ay nauutal-utal na buwat sa hindi ito makapaniwalang ang Azure Dragon nga daw ay nasa panig nitong ating pangunahing tauhan. Maging eto ngang si Yojin A ay hindi din alam ang magiging reaksyon habang patuloy lamang na pinapagalitan nitong dragon etong lapastangang uwak at malakas na binigyang diin na lumugar nga daw itong Celia sa kanyang dapat kalagyan. Doy na panganga na nga lamang etong mga Sea Dragon sa kanilang nasasaksiyan, buwat ng ang ibong kanilang inaasahang lalaban para sa kanila ay kasalukuyang yumuyuko na sa harapan nitong si Jinhyuk na ipinagmamalaki nitong Azure Dragon. Wala ngang masabi etong si Yojin A sa klase ng mga alaga mayroon etong binata, kasabay ng pag-abot dito sa kanya ng bahagyang natatakot na uwak. Pagkatapos ay masisilayan nga nating binigyan nitong mga Sea Dragon ng isang maayos na lamay ang kanilang hepe sa kabila ng kabiguan ng kanyang pagsasakripisyo. Subalit do'y kinuha nga nitong si Jinhyuk ang kanilang atensyon at seryosong isinaad na marahil ay ginawa lamang nila ito buwat sa paghahangad na patuloy pang mabuhay ang kanilang angkan, lalo na't nalalagay sila sa bingit ng tuluyang paglaho. Nalungkot naman sa nasabing payag etong si Yojin A sapagkat malamang nga daw ay tuluyan ng buburain nitong binata ang kanilang tribo. Ngunit nabigla nga siya nung isinaad nito ang pag-aalok ng isang paraan upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang pangkat. At ito nga raw ay ang tanging makipagtulungan ang mga ito sa kanya, kapalit ng ligtas nilang paninirahan sa nasabing isla. Kasabay nga noon ay muling naalala nitong batang babae ang kanyang interaksyon sa yumaong si Jang Yunsok, kung saan ay isinaad nga nitong noong una ay tanging ang isiping kinakailangan lamang paslangin etong mga halimaw na nasa Tower of Trials para sa ipinagkakaloob ng mga pabuya. Subalit ang totoo ay katulad din sila ng mga ito, na handang gawin ang lahat, tanging maprotektahan lamang ang kanilang mga kasamahan na siyang nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay. Kung ganoon nga raw ang magiging kaisipan ng isang individual, ay tiyak na magsisimula ito ng isang malaking pagbabago at sa mga oras ngang iyon ay ipinahayag ng system na tuluyang nakopya na nitong si Jinhyuk ang skill na Mantra Taming. Pasimpleng ngang napangiti etong binata sa nangyari at muling isinaad ang isang kahilingan na nais niyang makita ang iba pa nilang mga kalahi upang kaniya ang mga itong mabati ng personal habang gamit-gamit ang kanyang mapandinlang na mga ngiti mga master.